Putang inan. Utang ina. Yang pogo na yan, insofar kami dito, malinis yan. Laro yan para lang sa kabila. Madagdag ko lang doon kay Senator na sinabi niya na yung sa Pogo. So noong 2023 August yun, na-raid ang isang Pogo. Meron sila nakitang more than 25,000 SIM cards pre-registered. Ang mga SIM card na yun, merong laman na 100,000 plus bawat isa. So kung i-multiply mo yun, meron na siyang 2.5 billion 100,000? Wow. bawat isa. Oo. At ang pera doon galing sa Each? pang-i-scam sa mga Pilipino. Ilan SIM cards yung nakuha? More than 25,000. So Tapos kung i-multiply mo 100,000. siya na 100,000, so mga 2.5 billion. Oo. So yung mga pera na ginagamit ng Pogo, nanggagaling din sa Pilipino sa pang-i-scam sa atin. Nung September, may na-raid ulit na Pogo at nakita nila doon na merong mga SIM cards na merong laman na 1 billion pesos naman Pwede ba yun? pang-i-scam galing sa mga Pilipino. So yung pera na ginagamit nila against us, nanggagaling din sa mga Pilipino. So, sa e-wallet yan, hindi yan sa mga... E-wallet kasi pre-registered na siya eh. Oo. Kasi hindi mo sabihin Gcash, merong bawal ang Gcash ng maganda, di ba? Oo. So mga registered siya at mga verified na Oo. na account siya. Oo. So kaya ayun yung mga pera natin galing din sa pang-i-scam sa mga Pilipino. Eh, buti kung nahuhuli, kaya katulad ng nagagawa nyo, nahuhuli ng CICT. Oo, yung iba nahuhuli kasi nagre-report kagad. Ang isang malaking problema pa dito, yung mga website na pinupuntahan natin na ginagamit pang scam, nung tinignan namin yung mga website nila, ang gamit na language, kasi mayroong HTML language, di ba? Makikita mo yung language, ZH-CN. Ibig sabihin nun, Chinese language with mainland origin. At ang mga comments para sa susunod na programmer dun sa website na yon nakasulat using Chinese characters. So hindi naman natin sinasabi na Chinese government to. Pero sinasabi natin, ang mga nangi-scam sa atin, mga pogo, kung saan ang mga gumagawa ng programs nila, mga Chinese programmers. Kaya pala yung kailang mga ini-enroll sa Cagayan, English language. Mga PhD na sila eh. Oo, Di ba, mga PhD, kaya inaaral na lang nila English. Okay. So going back to the question na yung Excel so nagulat nga ako kanina ko lang nalaman na gagamit, i-integrate ng bagong system dito sa COMELEC yung Word saka Excel. So ito yung mga third-party software na hindi siya designed for safe elections para sa election. Kasi itong mga software na to, third party siya, meron din siyang vulnerability. So as a cybersecurity professional, hindi to dapat payagan kasi iba yung system na to, hindi siya specifically designed for elections. So kung meron tong butas, na malamang meron kasi na-hack tayo because of Word, may mga macro na nilalagay, dapat hindi to payagan. So merong cybersecurity issue dito. Pag totoo, confirm ba yun na merong Word Nabasa and ko lang Excel? Oo, Nabasa ko nga din. oo. Kanina ko lang nalaman. So ito yung concern namin sa cybersecurity industry. Oo. Na meron siyang third party software na hindi specifically designed for the elections. Concept Solutions ba yan, Congressman Erice? Hindi ko po alam, pero yun yung IT arm ng Miro, yung Oo. Concept Solution, na wala naman sila talagang experience in running elections. So ano nakita nyo doon sa, tapos sabi mo, nakita mo na yung prototype nila eh. Yung prototype machine na yon, kinonbine nga yung OMR sa yung DRE. Oo. Yung pinaliwanag ko po kanina, hindi pa nagagamit yun sa buong mundo. Oo. At yun ay ipinagbabawal ng Section 12 of the Automation Law. Pero nagamit yung DRE, Imbis na sa Pogo daw, Pero si nag-shift na raw Taangsi. kay Mayor Ago. Maybe get your stand lang po. Unfair naman na sabihin na hindi kami gumagawa ng research. In fact, for this committee hearing, katakot-takot na research yung ginagawa. Hindi lang ako, kundi mga staff namin, staff ng committee, staff ng mga senators. At walang sarswela dito na nangyayari. Bibigyan ko kayo ng very specific example kaya bakit in-expand yung investigation at nasama yung ibang mga kapamilya ni
Alice Go. Nung tinignan namin ng mga corporations, pinag-usapan namin ng hearing. Sinabi ni Alice, dalawa ang corporation nila na pinagkukunan ng cash flow. No, QJJ Farms, QJJ Embroidery. Tinignan namin yung financial statements, lugi o maliit lang yung kita nito. So ang tanong, saan nanggagaling yung pera? Saan nanggagaling? Kung hindi nanggagaling sa negosyo nila, saan nanggagaling yung pera? In-expand namin dahil ang incorporators ng kanyang corporation, kasama doon yung kanyang mga kapatid at kasama yung kanyang yung tatay. At meron pa isa doon na kasama, isang babae pangalan Lee Wenyi. No? Na tingin ko, ito siguro yung totoong nanay niya. No? Tingin ko, my personal analysis. Because family corporations to eh. No? At kaya in-expand namin dahil nakita naman natin in investment doon, 6.1 billion, hindi nakikita sa family corporation sila, saan nanggagaling? Baka personal investment to ng tatay, baka personal investment to ng mga kapatid. We have to look at that angle also. Ano yung 6.1 billion, sir? Yung cost ng buildings. No? 37 buildings yan in a 10-hectare property. Mm. So, we have to look at kung saan nanggagaling yung pera eh. If it's not from the corporation, maybe individual. Hindi natin alam. No? Baka meron silang individual businesses na hindi kasama sa negosyo. So we have to look at all of those. So, hindi sa lumihis, but we expanded the investigation because yung money laundering, napakalaking aktibidad to na dapat tignan lahat. Makasabat na konti. Madagdagan ko yung kay Senator Sherwin. Alam mo, 6.1 billion. Why would you invest 6.1 billion in Bamban? Sinong negosyante na matino ang isip na mag-i-invest ng 6.1 billion sa Bamban? Ayan lang po. Yun rin ang tanong. Tinatanong ko rin ito si Egay is a veteran businessman. Kung may 6.1 billion ka, ilagay mo na lang sa Caloocan, which is a highly urbanized city. Baka third-class municipality. Diba? Second-class municipality. No? So, ito yung mga ganitong... Kaya nga, if you look at nung pumunta kami sa Banban, ito na yung pinakamataas na building doon eh. Hindi makikita dahil yan na yung pinakamalaking development in that area. And you've discovered those things along the way, di ba? Because we expanded the investigation. Mm. So, kailangan namin makita lahat ng picture. Pero di ba ang magte-take over na yung Senate Blue Ribbon? Hindi, iba pala yun. Kayo pa rin. If Senate Blue Ribbon, meron siyang investigation on the fake passports and fake birth certificates. Oo. Medyo related dito. No? Oo. Medyo related. Oo. At natuklasan nga nila na merong mga sindikato na go-operate sa PSA dahil napakadaling kumuha ng birth certificate. Ibigay mo lang yung gusto mong information, mag-sign ka ng affidavit, bibigay na sa'yo yung birth certificate mo. Kung kakilala mo yung registrar, huwag ka na mag-submit ng mga mandatory requirements, may birth certificate ka na. At yung birth certificate na yun, pwede ka nang kumuha ng passport. Okay. Tsaka mga illegal workers, di ba? Walang work permits. It was only after PAOK raided it. Correct. Walang mga work permits sa lahat yun. That's why yung accountability nasa PAGCOR rin. Dahil meron silang tao doon 24/7, bakit nakalusot ito at bakit hindi nila nakita na walang mga permit yung mga nagtatrabaho doon? 24/7, ibig sabihin may tao silang kasi under their guidelines, they have to inspect all the facilities inside the Pogo Hub. So, ibig sabihin, dapat naglalakad sila, tinitignan nila yung mga activities doon. Kaya nga na-transfer ni Mayor Guo ang liability sa kanila eh. Both. As a mayor, meron ka rin dapat, meron ka rin responsibility na pigilan yung mga ganitong activity. Dapat nagtatanong ka, bakit dito, tama nga, bakit sa Banban? Ba't napili kami dito? Kasi yung investor, Bamban. JB po from IBC 13. And given nga po itong mga issues ni Mayor Alice na kalusot as mayor habang may questionable documents, would you recommend po ba na to amend the Omnibus election code for future elections? I think
think ang titignan namin ngayon is how to reform the birth certificate system, process and system in our country. Masyadong naaabuso at masyadong madali. At use technology rin on how to integrate all of this. Meron na tayong national ID. Oh, yeah. Bakit hindi natin ma-integrate to sa national ID natin? Kaya nga. Admittedly, maraming kababayan tayo na lalo na yung mga katutubo na sa probinsya, hindi nakakapag-register on time. Admittedly. So babalansehin natin na wag naman masyadong magigpit dahil sa kanila, pero wag naman masyadong madali dahil may nang-aabuso. This is not the first case. Merong 67 cases or 60 plus cases sa PSA kung saan ang mga birth certificate puro peke at nabigay sa mga foreigners. No? So, hindi to isolated cases. Naaabuso talaga yung pagkuha ng birth certificate. Ang delikado lang ngayon dahil sa birth certificate, pwede ka ng kumandidato. No? Pag nanalo kang mayor, congressman, pwedeng senator, even presidente. Tapos, later on, matutuklasan na yung birth certificate mo pala peke o defective. No? So, dapat i-reform yung pagkuha ng birth certificate at yung process ng birth certificate system natin. And allegedly connected daw po ba ito sa Bamban? May mga homeowners na pumunta sa office namin nung narinig nila itong issue sa Banban at na rinig nila yung hearing namin tungkol sa Pogos. At maraming pumunta sa aming iba't ibang may multinational, may alabang. At ang kanilang complaint is number one, yung overcrowding ng mga bahay. Dahil may mga bahay raw na 30, 40 yung mga nakatira doon. At natatakot sila kung ano ba yung, kung may 40 kang tao doon, o hindi normal yun sa isang bahay. So, yun ang natatakot sila doon. At mayroon ding mga issues na nakikipag-away sa security guard. May issues rin na mayroong mga escort ng police. Oh, yeah. So, may mga ganun na issues. May nasuspend And na marami ring mga allegations na konektado ito sa Pogo. No? Dahil nga sa gabi dumadating or lumalabas yung mga sasakyan. So, so mayroon ding mga issues of may mga naaresto ng mga local police. So, we want to look at that angle also. No? Hello, ayan. Sir, dun sa resto nabasa ko po na parang supposedly baka daw po itong mga naaresto doon ay mga nakatakas from Bamban. That is a possibility. Meron mga ganun na news reports at information kami na konektado dahil marami kaming nakitang mga, for example, may mga nahuli doon sa Banban na nahuli na doon sa Pasay, Pogo. Pero hindi na file lang ng kaso kaya nakawala. No? Pero nag-reappear siya doon sa Banban. No? So, marami kaming ganun. May mga nakita kaming pangalan na nahuli sa Clark. Di ba? May na-raid sa Clark. Tapos nakita dito sa may Pasay. So, ang aming sense, itong mga sindikato na ito, umiikot lang sila. At of course, nakatira sila sa mga ganitong villages. No? So, may mga ganun na reports kami na gusto namin tignan. Because yun ang aming kinakatukutan na itong mga sindikato na ito nakatira sa mga villages natin, they live among us. No? At hindi mang ordinaryong tao to. For example, yung nakatakas sa Banban, meron na siyang warrant of arrest sa China at sa iba pang bansa. Pero nandito siya nakatakas. Ito yung nung nag-raid yung PAOK, pumunta siya doon sa tunnel at nakatakas siya via the tunnel. No? So, hindi siya mahuli ngayon. In fact, if you remember, pinapatawag ni Alice ko at sabi nga natin, hindi natin mapapatawag dahil fugitive siya ngayon, nakataka siya. No? Pero anong pangalan, sir, daw? It's Huang, we'll get it. No? Ang last name is Huang, but I will get the exact name. No? Dapat, yun. Yung itong si Mr. Huang is one of the incorporators ng Baofulan, kung saan si Wang Ziyang, Wang Ziyang, tama. Si Wang Ziyang, na partner siya ni Alice Go. No? Direct partner siya. Kaya nga, 3 out of the 4 partners si Alice Go, lahat merong warrant of arrest. Pero sabi niya, nag-divest na siya noon when she became But when mayor. this was being, when this was being set up, no?
nandoon siya. She was the president of Baofulan. She was the applicant for Hongsheng. No, her name, andun lahat. Pati yung building permit, nandun yung pangalan Chinek niya. ba niyo kung talaga nag-divest siya? Doon sa bagong general information sheet, iba na yung pangalan. So most likely, nag-divest siya. But hinihingi namin yung sale purchase agreement kung talaga may ganun. Sir, last question na lang po. Sir, may nakarating na pong info sa inyo. May pogo rin daw sa Cavite. Ang Cobiat, ayun. Which particular, kung yung... Marami pang operations ng Pero Pogo nga daw dito. sa OBP, office. Maraming Building. nag-operate. Kasi may malaki, may Pogo Hub, mayroong maliit rin. Oh. But according to the enforcers, no, marami pa silang sino-surveillance ngayon. No? So in other words, marami pang mga ganitong Tsaka operations. problema, legal sila. Ang problema kasi kahit sino-surveillance sila, kung walang magko-complain, kagaya Oo. dito sa Banban, nakatakas yung isang Vietnamese, Oh. hindi sila makakakuha ng search warrant eh. Oh. Kung hindi strong ang evidence sila, hindi sila makakakuha ng search warrant. Kaya matagal bago sila nakakapag-raid. Tsaka ito pa problema na ask Governor Susan Yap to investigate kasi we will determine if she can be retained as MPC. So, the point is, nawala yung thought ko. Anyway, it's about, paano yan, sir, yung magiging consideration din ba ang Pogo, your Pogo, whether you're in favor of Pogo or not sa MPC? No, definitely, dahil importante na mga membro namin ay member in good standing at members of good moral conduct. No? So, gusto And ng... legitimate Filipino. And legitimate Filipino, of course. No? It goes, so, yun ang prinsipyo ng NPC na yung mga Yes. membro namin nakakatulong at maaayos sa mga membro. Ayun, naalala ko yung tatanong ko. Kasi sabi mo, wala pang complaint. Sabi ng Governor Susan, napakinggan ko interview niya kahapon, sabi niya, we cannot initiate any investigations yet or not formal investigation yet because there's no complaint against her. Actually, they can do motu proprio investigation as a province, no? Dahil narinig ko doon sa kanyang interview na meron na pala silang Pogo Band Resolution. Meron na. No? So, meron na silang Pogo Band Resolution. So, ang tanong, bakit nakalusot pa itong mga Pogo na ito? So it will go up to her. To her. Yes, kaya narinig ko sa kanyang interview, meron na silang resolution on banning Pogo, which is good. Ngayon, ang tanong, bakit nagkaroon pa ng mga Pogo? Dalawang Pogo sa Banban, yung Hongsheng at yung Junyuan. Kasi yung Hongsheng napasarado, di ba? Yes, nasarado na yun. Tapos nagbukas ulit Na-raid kasi to sila. another name, Oo. yung Junyuan. Oo. No? So, kaya dapat maimbestigahan rin to ng probinsya dahil meron na silang resolution. This is a violation of their resolution. So what is she talking about now? Wala pa namang formal complaint against her. I think motu proprio pwede silang mag-investigate dahil ang mga municipal mayors under the Yes. provincial Autonomous government. sila. Man. Yeah. Pero sa MPC, as a NPC member, pwede nang din, moto proprio. Yes, kung talagang ang gusto kasi ng NPC, maayos na membro. No? Yes. Especially pagdating sa moral conduct. Yes, So, and Tito Sen told us, si Tebes nga, in-house namin eh. Yes. Doon ko Oo, nalaman na MPC member. Tama, Kaya tama. nabiro ko Correct. siya. Wala ba kayong vetting process just Correct. MPC? Correct. Meron din kaming internal na investigation, meron din kaming internal disciplinary actions. No? So meron naman tayo. Anong position mo sa MPC, sir? I'm part of the advisory board, Okay. yung advisory council. No? So I'm part of that. No? National Advisory. Okay. Sir, after I think 8 hearings po na, tapos twice dumalo si Mayor Go do sa hearing nyo. Ano ba, sir, so far yung nakikita yung conclusion na involvement ni Mayor Go, tsaka ano yung initial assessment nyo dun sa past 2 hearings? Ang personal assessment ko, yung father niya nagsinungaling. No? Para ma-declare si Alice Go as Filipino. Dahil nung tinitignan ko yung kanyang birth certificate,
Dahil ang birth certificate niya, father niya yung gumawa eh. Nakasulat doon, name of father. So, dapat isilagay mo doon yung totoong pangalan mo. Ang totoong pangalan niya in the passport is Guo Jiangjong. No? Dapat yun ang inilagay niya. Nakasulat rin doon sa birth certificate, citizenship. Doon, meron siyang Chinese passport, dapat dinagay na doon Chinese, pero linagay niya Filipino. Then, nakasulat doon kung kailan ka kinasal. Meron siyang date kung kailan kinasal. Pero doon sa iba-ibang birth certificate, iba-iba yung taon ang nakasulat doon. So, and this is consistent across 4 birth certificates of allegedly her children. No? Si Sheila Go, si Ximen Go, at merong bagong na-discover, taga Caloocan. Si Wesley Go. No? Si Ximen and si Wesley sa Caloocan nag-late registration. Pero nag-childhood sa Valenzuela. Tumira rin sila sa Valenzuela. No, tumira rin sila sa Valenzuela. Magkatabi lang kasi kami, kapitbahay kami. No, so Pero hindi mo natatandaan siya. Wala siya natatandaan, hindi ko maalala, sir. Di ba hindi sabi niya? maalala. So, my point there is, may deliberate and conscious effort na magsinungaling at mag-supply ng wrong information. At ngayon kasi ang birth certificate natin napakatibay eh. Yun ang basic document hinihingi ng lahat. Pag kukuha ka ng passport, birth certificate hihingin. Pag pa-file ka ng candidacy, pag chinek mo Filipino ka, pag tinignan yung ebidensya, birth certificate. It's a kaso very may- powerful document. Pero Napakadali naman doktorin. Oo, may sindikato din daw sa Meron din nangyayari rin 'yan. Unfortunately, yung taong tumanggap ng records or tumanggap ng application na Angelito Go namatay na, no? But based on the PSA report to us, pag a-apply ka ng late registration, maraming requirements 'yan eh. Maraming supporting documents. Walang supporting documents. Walang attachments. Kung hindi isa lang yung certification ng NSO. No? By that alone, makikita mo na problematic na talaga at irregular. Saka walang nag-question sa candidacy niya noon eh. Kaya sabi ni Walang nag-question eh. Ito lang naman, pag hindi naman lumabas tong POGO issue, business as usual naman eh. Pero sabi nga ni Soldier, status ko na lang. Ay, quo warranto proceedings. And then the mother, there's a big possibility na itong si Amelia Leal is a figment of imagination. Walang ganitong tao. Yung kanyang mother is another person. No? Most likely, ang mother niya is also a Chinese. No? Dahil lumalakas ang ang suspicion na spy siya, which she vehemently denies. I'm not a spy. I'm a Filipino. Well, sa ngayon, with criminal syndicates, everything is possible eh. No? Hindi natin marurule out yun. Dahil sindikato to. If they can do money laundering, they can do everything. Yeah. Sir, how about sir yung yung pagkakaugnay niya sa Pogo, na-establish na ba talaga? May conclusion na kaya kayo na gano'n? Yung company nga talagang niya involved talaga siya si Mayor Go? Doon sa hearing, lumabas na merong isang babae called Nancy Gamo. When we were looking at the documents, si Nancy Gamo is present in not all, but 3 or 4 Guo-related companies. No? Siya yung nag-incorporate ng Guo-related companies. Sino siya? After a while, lumabas rin yung pangalan niya doon sa Zunyuan. No? Nancy Gamo rin. So, paano yung siya nag-incorporate ng Guo-related companies? Biglang all of a sudden, siya nag-incorporate ng Zunyuan. No? So, by that alone, Connect the dots. may connection between the Guo-related companies and Zunyuan through Nancy Gamo. Okay.